Bumalik si Simon sa umpukan sa kubyerta. Tumating din si Padre Florentino. Kasalukuyang nag-uusap sina Padre Subila, Padre Irene, Padre Camora, Benzay at ang kapitan ng bapor. Saan ba kayo galing? Hindi nyo nakita ang bahaging pinakamainam sa paglalakbay. Marami na akong nakitang mga ilog na may magagandang tanawin. Ang hinahanap ko'y isang alamat. Kung sa alamat ay mayroon ang pasig, nariyan ang malapad na bato na umano'y tinitirhan ng mga espiritu. May isa pang alamat tungkol kay Doña Jeronima na alam ni Padre Florentino. At ikinuwento ni Padre Florentino ang alamat. Noong araw, may isang estudyanteng nangakong pakakasalan ng dalagang kababayan at pagkatapos ay nalimutan ng pangako. Naghintay ang babae ng maraming taon hanggang kumupas ang kanyang kabataan. Isang araw, nabalitaan niya ang kanyang hinihintay ay arsobispo na pala ng Maynila. Nagdamit lalaki ang dalaga, lumigid sa ilog hanggang makarating sa lugar ng nobyo at hiningi ang katuparan ng pangako nito. Imposible ang gusto niyang mangyari kaya ipinahanda ng arsobispo ang kuweba na ang pasukan ay nagagayakan ng baging. Doon nanirahan, namatay at inilibing ang Donya. Sinasabing napakataba ni Doña Jeronima kaya't patagilit kung pumasok sa kuweba. Napapantog siya bilang engkantada dahil sa kanyang pagpukol ng mga kasangkapang pilak sa ilog. Nang matibag ang bunganga ng kuweba, unti-unting nawala sa alaala ng mga Indio si Doña Jeronima. Napakagandang alamat! Ano sa palagay ninyo, Padre Salvi? Hindi ba mabuti kung sa Beaterio na lamang siya ikinulong, gaya ng Santa Cruz, sa halip na sa tagong lugar? Wala namang kabuluhan yan. Huwag ninyong kaligtaan ang pinakamaganda sapagkat ito ang pinakatotoo, ang milagro ni San Nicolas. Nagkwento rin si Padre Salvi ng isang alamat. Noong araw, napakaraming buwaya sa ilog at lawak, mga buwayang malalaki at naninira ng mga bangka. Isang araw, may Tsinong naparaan. Biglang nagpakita ang demonyong nag-anyong buwaya at itinaob ang bangka upang kainin ang Tsino at madala sa impyerno. Biglang tinawag ng Tsino si San Nicolas at nagpasaklolo, kaya't ang buwaya ay naging bato. Kakilangan ilalas na alamat. Napakagandang ilathala. Ngayon pumapasok na tayo sa lawa. Ang kapitan marahil ang maraming nalalaman. Pumasok ang bapor sa lawa. Lubhang napakaganda ng tanawin sa buong paligid. Namangha ang mga nakatingin. Kapitan, alam ba ninyo kung saang dako ng lawa napatay ang isang nagngangalang Guevara at Navarra o Ibarra? Saan nga ba, Kapitan? May naiwan kayang baka sa tubig? Tumingin kayo roon. Napansin ni Benzay na tahimik at nakatingin sa malayo si Simon. Nag-iisip ito ng malalim at walang katinag-tinag. Ano ang nangyayari sa inyo, Ginoong Simon? Ikaw pa naman ay sanay na sanay sa paglalakbay. Ikaw pa ba ang malulula sa lawang ito?